Hi guys! Good afternoon. So, kumusta kayong lahat? Gusto ko lang i-share sa inyo kasi gagawa po ako ng banana turon. Kasi mayroon po akong tirang saging. Look at that guys. Tingnan nyo, ang laki po ng saging. Kasing laki ng mukha ako. So, kasi may tira akong saging kahapon at saka mayroon din akong tirang spring wrappers. So, naisipan kong gumawa ng banana turon. So, let's get started! Hi guys! Naghimo ko og turon kay na ako'y duha ka saging na sobra gahapon. Sobra sa binignit. So, ako siyang himuon og turon. Dagko kay lang saging guys. Dapat yung dagko adjud. Lamit po siya nga saging, tamis siya. Wow, na ko ni siya, ana. Yan lang. Himuon ako ni siya og turon. Uwi sa mga bata. May nalang snacks, merienda nila pag uli sa school. Sige, kay ganahan kaya ang gusto nila itong mga turon. Gusto nila ang turon. Ayan. And, kasi mayroon din ako leftover na wrapper and saging. So, jackpot. Makapagturon a cage. Makapagturon a cage. So, simple lang. Ganyan lang. May wrapper ka. Then, take one banana. Tapos, wrap. Kung mayroon kang, tawag niyan, langka. Maganda rin. Masarap din pag may langka. And then, just put something. Pwede ka maglagay ng harina, lagay ng tubig, pandikit. Pero ako, mayroon akong egg whites. Tadan, tapos. Magprito na ako sa akong turon. So, dapat mainit na ang oil. So, prituhon sa akong way para akong way magprito og turon. Akong prito sa ang saging. Usa na ako siya butangan og sugar. Kasi, pag ibutang nimo ang sugar, nga dili pa luto ang saging, ang may tendency na yung sugar, hindi siya matutunaw masyado, hindi siya mag-caramelize. Didikit lang siya sa turon. Kaya, niluluto ko talaga muna yung turon, saka ako magka-caramelize ng sugar. So, ganyan ako magawa ng turon. Sorry, maingay yung fan ng ko stove. Kaya ganito ginagawa ko, ilulutuin ko muna siya. Bago ako ng sugar. Dapat maluto na yung saging, saka siya ilagay ang sugar. Kasi, to make sure talaga, para hindi didikit yung sugar sa turon. Didikit, pag mas madali siyang didikit pagka caramelize na talaga siya. So, pagka hindi siya caramelize, tapos ilalagay mo yung saging mo, dumidikit lang yung sugar. So, hindi siya masarap. Kasi, yung sugar, yung nakakain mo, hindi siya caramelize. So, ganun lang, baliktad na hanggang sa matapos. So, dapat, pag magprito kayo ng turon, dapat mainit na yung oil nyo, basta nyo ilagay. And then, pagka mainit na siya, pagkalagay nyo ng turon, i-change nyo yung ng stove nyo ng medium heat lang para hindi mabigla at masunog na yung wrapper tapos yung saging mo hilaw pa. So, dapat medium heat lang. So, ito na yung luto na turon. Tapos, po tayo ng caramelized sugar. Maglagay lang ako ng 1/4 sugar sa oil. Ito yung oil na pinagprituhan natin ng saging. So, kakaramelize na natin yung sugar hanggang sa lulutang na siya. Pag once lumutang na yung sugar, ibig sabihin, okay na yung, pwede natin ilagay yung niluto nating turon.
Ayan, lumutang na siya. So, depende po yan sa inyo. Kung gusto niyo maraming sugar, pwede kayo maglagay ng marami. Pero ako okay na yan siya. Kasi konti lang naman itong turon ko. And then, ilagay na natin. Babalik natin yung turon na pinirito natin kanina para kakapit yung sugar. Yung caramelized sugar. Ganyan lang siya ka-simple. So, balik ta rin lang siya para dumidikit yung pantay yung pagkadikit ng sugar both sides. So, hanggang sa madikit yung lahat ng sugar. Pagkatapos, ilagay nyo lang siya sa isang strainer or kahit saan yung mayroon kayo dyan para lang, makatulo yung oil niya. Hayaan nyo siya hanggang sa lumamig. Tadan! Ito na po yung masarap at crunchy na turon ko. So, tingnan nyo guys. Pantay na pantay yung pagkaluto niya at saka yung pagkakaramelize niya. Tingnan sa tunog pa lang. Tunog pa lang. Napaka-crunchy. Pero hindi ko titikman kasi mainit pa at saka busog pa ako. Thank you for watching. Bye!